my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Eto na nga. Si Maharlika. Naku, Maharlika ha. Ayan na tuloy. Naloko na. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag nyo munang kakalimutang mag-like, mag-share. At kung bago kayo, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Maliit na bagay lang yan para sa inyo ha. Pero malaking bagay sa akin yan. Naloko na. Oo. Eto na nga, kung inyong matatandaan, binanatan nila, binanatan nila at siniraan nila sino ang PCSO. O sa katauhan ni Mel Robles. Oo, na mga kaibigan ng unang ginang at pangalawang pangulo. Naloko na. Sabi ko nga sa inyo noon, diba? Kasi wala silang matira, wala silang bato sa administrasyong Marcos, kaya ganyan sila. Naloko na. Kung sino pinakamalapit, kung sino yung pinaka-tingin nilang pwedeng i-connect kay Pangulong Bongbong Marcos at sa unang ginang, ay yun yung babanatan nila. Naloko na. Diba? So nag-trending nga naman yan at maraming mga taong nakisakusaw na hindi naman naiintindihan kung ano yung totoo dyan. Ayaw, tinamaan ng lintik, sinakyan ni Serapi. Naloko na. Diba? At kung ano-ano rin ang binalita dyan ha, maging sa kanilang yung kanyang hindi naman kayong pag-aari yung TV5. Naloko na. Home station. Yan. Yan yung home station ni Serapi, yung TV5. Oh, at doon nga yung mga balibalita din na minsan may sablay din. Diba? Naloko na. Oh. So eto na nga yan. Sige na nga, Boss Mike. Ano nga ba? Balik tanaw tayo. Eto na. Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang revelasyon ni Senator Raffy Tulfo kaugnay sa isang taong nanalo raw ng 20 beses sa loto. Oh, ano yon? Ano ba yon? Eto yung sinagot. Boss Mike, eto. Swerte naman ng isang taong 20 beses umanong naka-jackpot sa loto sa loob lang ng isang buwan. Yan yung balita nila. 20 beses nanalo ng jackpot sa loto. Naloko na. Kapag papakinggan mo nga naman mga kababayan, talagang nakakabigla yan at bakit ganun? Oo nga, talagang yung kulo ng dugo nila aabot hanggang bumbunan ng mga makakapanood at makakapakinig nito. Naloko na. Sobra, di ba? Yan yun. Yan yun. Di ba? So, sinagot nga yan. Eto yun. Tuloy natin to. Sa ahensya, galing nga sa kanila ang listahan na nakita ng senador. Kinumpirma rin nila na may nakalista ngang kumubra ng premyo ng paulit-ulit. Pero paglilinaw ng PCSO, hindi loto jackpot ang kinuha ng nag-claim kundi premyo sa digit games. Premyo sa digit game, hindi jackpot. Naloko na. Nakita nyo kung gaano nila siraan, di ba? Masyadong malisyoso yung pag-atake nila. Ngayon, syempre, tumahimik yan. Tumahimik ang issue na yan. Tumahimik ang lahat kasi napahiya nga sila. Naloko na. Napahiya sila dyan. Paano nga naman madadaya yan mayroon silang certificate galing ng ISO. Naloko na. Ngayon, nung napahiya yan, eto na si Maharlika, kumana na, Taong bayan, ayon sa nakarating sa atin, nagpa-imbestiga na si Tulfo ahead of time, prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etchos lang niya para cornerin si Robles. Nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at
ni Mel Robles. Oh, ayan. So matapos nga mapahiya itong mga nag-iimbestiga dyan, Naloko na. gumawa na naman ng kwento si Maharlika. Alam niyo naman to si Maharlika makwento, di ba? Naloko na. Lahat magagawa niya ng sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang itim, makakagawa ng kwento. Kwentong hindi mo alam kung sa kawali galing. Naloko na. Kawali? Meron bang kawali? Meron, yung malaking kawali ni Eng-Eng, ha? Naloko na. Baka nakalimutan niyo yung kawali ni Eng-Eng, di ba? Habang hinahalo na ni Eng-Eng yung kanyang kawali. Si Mator, magpakita ka kung nasaan ka. Hihihihihi. O, di ba Naloko kamukha na. niya? Boss Mike, kaibigan mo yan, ha? Naloko na. Oo nga, hindi ko naman tinatanggi, Diba? O, tapos, ayan na nga, binanata niya na si Tulfo, si kesyo binayaran. O, di ako Naloko na. naniniwala dyan. Gawa-gawang kwento galing sa kawa ni Eng-Eng yan. Yung Naloko kwento na. ni Maharlika, magaling Even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. O, kita mo, dinamay pati si Coco. Puto pa si Coco, bati na kami. Naloko na. Oo, di ba? Naku, ikaw talaga magaling kang gumawa ng kwento, ha? Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Bidabidahan din si Coco Pimentel. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin sa puting ahas na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang Nyo, nagawa niya na ng puting ahas. Naloko Anino? na. Magsalita ka. Ako may anino ko. Kung may puting ahas ka, ako may anino. Naloko na. Anino? Ano masasabi mo? Boss Mike, alam mo naman ang luka-luka. Kung ano-ano ang bumubulong sa kanya. Naloko na. Ganun ba yun? Si Anino maraming alam Talagang ganon? Oo. Pansin mo ba yung luka-luka? May mga bumubulong at nagsasalita mag-isa? Naloko na. Ay, ganun ba si Maharlika? Ay, friend. Diyos ko, magpa-check up ka, ha? Naloko na. Mamaya. Baka mamaya si Biden na ang bumulong sa'yo dyan. Oo. So, Naloko sa kabila nga dyan, tuloy muna natin. ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan. Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Kunyari, ginigisa-gisa mo si Mel. Bakit? Ayon sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Ay, bayaran ba si Rapi? Hindi ako Naloko na. naniniwala sa Rapi, ha? Ma-issue ka lang pero hindi ako naniniwala bayaran ka. Naloko na. At saka si Coco, di ba? Si Senator Coco, malabo yan, Maharlika yung sinasabi mo. Naloko na. Baka hindi mo alam yung kwento ng tatay ni Pimentel, ni Coco Pimentel. Abay, anti-Marcos siya na matigas. Naloko na. Diba? Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? Grabe naman, 400 million lang. Naloko Diba? na. 1 billion kay Tulfo, mahal naman. Naloko na. Anyway, mga boss, eto yan. Si Maharlika kasi, alam nyo, magaling talagang gumawa ng kwento. So, gigil na gigil siya. Kanino, Boss Mike? Gigil na gigil siya kay Mel Robles. Matagal na yan. Kasi nga hinahangan niya yung pwesto na yan. Hindi binigay sa kanya. So, eto na ngayon, mga kababayan. Konting lang ulit, ha? Konting paalala. I-remind lang natin itong nangyari. Pasok. So, ayan na nga. Lakihan natin. So, eto, Philippine Charity Sweepstake Office. Tignan. Ayan, ha, mga boss. Eto ang binoljak, sinampal at tinapal sa pagmumuka ni Maharlika. Naloko na. Kabilang ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa hanay ng mga government-owned and controlled corporation na pinarangalan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit may parangal? Ayaw nila yan. Diba? Ayaw ni Tulfo, ayaw ni Maharlika yan.
kaugnay ng malaking kontribusyon. Malaki talaga. Naloko na. Ako, Maharlika, malaki daw yung contribution, no? Oh, malaking contribution nito sa kaban ng bayan. Talaga, kita nyo, laki pala ng kontribusyon ng PCSO, ha? O personal na tinanggap ni General Manager Melquiades A. Robles. Mel Robles, ang Certificate of Recognition mula kay Pangulong Marcos. Nako! Naloko na. Gina naman si Maharlika niyan. Executive Secretary Lucas Bersamin at Finance Secretary Ralph Recto sa ginanap na 2024 Government-Owned or Controlled Corporation Day. Nako! Naloko na. Ito yung pag-aari ng mga gobyerno, mga kabinan. Ito yung mga korporasyon na pag-aari ng gobyerno na kumikita. Sana nga, gawin na ring ulit, ibalik sa gobyerno yung Meralco at yung MWSS. May NILAD pala yun ngayon. Dati MWSS nung bagong panganak ako. Tapos yung NLEX, SLEX, at marami pang iba. Naloko na. Diba? Yan yun. Tapos nakalagay dito sa Philippine International Convention Center, PICC, sa Pasay City kaninang umaga. Umabot sa 2.6 billion, 2,684,933,915.10 billion pesos. Naloko na. Kita nyo? Kung i-round off nyo yan, halos 2.7 billion ang na-turn over ng PCSO ngayong taon sa Bureau of Treasury. Mas mataas sa dividend contribution nito na, kita nyo, yan yung target. Naloko na. 2.665. So, nahigitan. Malaki ang nahigit din kahit papano nung nakaraang taon. Inihag ni General Manager Robles na ang malaking kita ay resulta ng patuloy na pagtitiwala ng publiko sa lottery operation. Gayon din ng sipag at dedikasyon ng mga empleyado ng PCSO. Diba? Talaga. Saludo tayo dyan. So, eto nga. Yan. Yan na nga. Welcome. Ferdinand Marcos Sr., Jr., yon. President of the Republic of the Philippines. Ayan na. 2024 Government-Owned or Controlled Corporation. Ayan na nga. Si Mel Robles nasa gitna. Diba? Diba? Certificate na saan? Patingin. Yun yung hawak. Ano pa? Meron pa? Eto. Yung video. Yan. Thank you, MIAA. The Subic Bay Metropolitan Authority with actual remittance of 3.07 billion pesos, headed by Chairman and Administrator Eduardo Jose L. Alinio. Wow! Thank you, SBMA. Grabe ang SBMA. Laki palang kita dyan, ha? Diba? Naloko na. Kailan kaya ako magiging dyan? General Manager 10. Naloko na. Pasok. The Philippine Charity Sweepstakes Office with actual remittance of 2.68 billion pesos, headed by General Manager Melquiades A. Robles. Yun naman, Naloko na. Pakiramdam dyan ni Maharlika, pinagsasampal siya ng 3 beses. Naloko na. Boss Mike, bakit 3 beses? Isa sa kaliwa, isa sa kanan, at sa pababa. Pendong. Diba? Naloko na. Pasok. Dahil mo alam talaga, Boss Mike. Alam mo na, di ba? Naloko na. Lamang ang may alam. Ganon. Okay na. Siyempre, sa tulong din ng mga tao na masisipag ng PCSO, eto, tignan ninyo mga kababayan. Diba? Yung paghahatid nila ng tulong sa mga nasasalanta at mga nangangailangan nating mga
kababayan. Ayan pa. Oh, kita nyo, di ba? Meron pa yan. Meron pa. Meron pa ba, Boss Mike? Oo. Ayan pa. Yan. O, di ba? Kita nyo, di ba? Yan ang pagtulong ng PCSO. Oh. So ngayon, si Maharlika, Gina na naman. Naloko na. Pero ang pakiramdam niyan, alam nyo, no? Biruin mo yung target na nakita mo, inilagpasan mo, yung binigay na quota sa iyo ng ni Pangulong Bongbong Marcos. Nalagpasan mo. O kita mo. Naloko Sabi ko na. nga nung nakaraang live eh. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, lumalagpas yung dividendo, yung kita na binibigay sa gobyerno na ang mga taong bayan ang nakikinabang. Nung panahon ni Digong, sinasara ang PCSO kasi nawawala ang malaking kita. Naloko na. Diba? Oh. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Oh, muli, sana comment ninyo ang inyong mga dyan, nararamdaman tulad ni Maharlika. Naloko Huwag yung na. bulong ha. Baka bulong yung i-comment nyo dyan. Oo. Siyempre, binabasa ko yan. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amang dako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.